Salamat po sa mga nag-one. Okay, start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, BP Sara pumalag, pinalagan yung welfare check na isinagawa po ng mga miyembro po ng ah, ano na nga tawag dito? Yung pong embassy natin diyan sa The Hague, Netherlands. Ah, mamaya po sasabihin po natin, babasahin natin ng mabilisan itong ah, official statement ng Office of the Vice President. Pag-uusapan din po natin, eto po, no, si Lacson po ay wala pong balak imbitahan. Dahil daw po sa tinatawag nating parliamentary courtesy ay hindi raw po iimbitahan si Saldico. At siyempre yung Diskaya po ay mukhang malabo pa rin dahil ipinapakalat po nila lahat na po ng mga abogadong pwedeng magsalita ay pinapakalat na po nila na kinakailangan daw po munang magsauli yung mga witness ng kung sila po ay nagnenok, kinakailangan po nilang isoli muna bago po sila ma-consider sa Witness Protection Program. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. O tama po, tradisyon lang po yun, no? Yung kay Lacson. Pero bago po tayo dyan, dito po muna tayo sa ating unahin na po natin tong sinabi o opisyal na pahayag ng ating Vice President Sara Duterte. Umalma sa welfare check kay ex-President Duterte. Ayan. Para po mas maganda po mabasa na natin itong statement mismo ng ating Vice President. Basahin na po natin lahat, isang page lang naman to. I have received disturbing information from Malacanang. Wala. Ayaw lumaki. Ay, ayaw lumaki. Hindi ko mabasa eh. Ayun. Okay, basahin po natin, no? I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to the President Ferdinand Marcos by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed FPRRD. The said officials clearly abused the role of detention unit concerning consular visit.
Yan. So, ang akusasyon po ng VP Sara, ito pong mga opisyal ng gobyerno ay nilabag po, no, yung inabuso po yung rules of detention unit. Okay, since the month of March, there has always been at least a family member or two. O, lagi raw pong mayroong mga miyembro ng pamilya si PRRD na nakatutok, no, o nakabantay sa kanya. Former president almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. The permission given by the ICC in allowing the agents of the very government that abducted PRRD to intrude upon him without seeking permission from family members who are in Hague places his life and safety in imminent danger. So eto po, no, pinagbibintangan na nga po ng pamilya ni Tatay Digong na itong gobyernong ito, yung mga ahente ng gobyerno ang mismong kumidnap kay Tatay Digong papunta sa The Hague, ay bakit inalaw pa na dumalaw itong mga supposedly kidnapper ni Tatay Digong na nagiging dahilan po para manganib ang buhay, no? In such welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to former President Duterte, including should the worst happen, his death in custody as a direct result of these intrusions. The false pretense of conducting a welfare check, these are nothing but orders of President Marcos disguised as consular functions, and we are strongly object to such visits. FPRRD does not need you. Our family will take care of him. President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world detained, distressed, abandoned, or neglected who have not had the benefit of a single welfare check from the Philippine government. They need you, but you have failed them. We Filipinos deserve better. Ang sabi po ni VP Sara, wag nyo na sanang pakialaman pa si Tatay Digong. Kasi kami na bahala dyan. Kayo nga ang dahilan, di ba? Kung bakit si Tatay Digong ay nakakulong. Ngayon, kung nagkukunwari pa kayong concern. Sa totoo lang po, pwede naman po nyong ipakita talaga yung pagiging concern ninyo. No? Una, pwede nyo pong i-request sa ICC at sa gobyerno ng Netherlands na pauwiin na lang si Tatay Digong. Hindi nyo po ginagawa. Pwede nyo rin sanang, di ba? Yung sinasabi ni BP Sara, ang dami pong bilanggo sa iba't ibang bansa na neglected, walang dalaw, hindi nyo po dinadalaw. Bakit po si Tatay Digong? Mananagot po kayo kung mangyari po na sa pagdalaw ninyo ay nagkataon o may nangyaring hindi mabuti kay Tatay Digong, kayo po ang sisisihin, hindi lang po ng pamilya, kundi ng buong sambayan ng Pilipino. Parang ano, no, alam natin yung ginagawa nila no? Adding insult to injury. Grabe na nga po yung ginawa ninyo kay Tatay Digong, no? Wala na ngang pakundangan yung ginawa ninyo. Ngayon po, ang lakas pa ng loob nyo na dalawin anytime. Para saan? Totoo bang welfare check yung ginagawa nyo? Totoo bang concern kayo? Simple lang po yan. Kung concern kayo, di sulatan nyo yung ICC na gusto nyo nang pabalikin si Tatay Digong sa Pilipinas at dito na lang siya makulong at dito na lang siya i-house arrest. Oh, arestado rin. Ang problema yung ginagawa po ninyo, malayo po sa katotohanan. Salitaan pa lang, ayaw nyo na. Lagi nyo sinasabi na wala na tayong ugnayan sa ICC kaya hindi po kayo nag-a-apply.
Kaya po talagang iniinsulto niyo na yung mga, follower o puwede rin naman na, gusto kasi nila alam niyo po sa totoo lang gustong-gusto nilang, mawala na yung usapin dito sa ano, sa flood control projects, eh. Wala na po talaga sila, eh, gusto talaga nila mag-diversion, eh. Gagawin po nila ang lahat 'no, ma-divert lang po yang issue na yan, yang issue ng kinakaharap nila ngayon. So, manalangin po tayo 'no, na hindi magtagumpay yung mga kademonyohan 'no, na pinag-iisip ng mga 'to, maligtasan lang nila 'tong, flood control fiasco. Okey, pag-usapan na po natin ang susunod na balita. Eto po, si eto po ang sagot naman ng DFA. Ayan, may sagot na po yung DFA. Sabi po ng DFA, officials from the Philippine teka po, saglit, bura-bura. Officials from the Philippine Embassy in The Hague, visited former President Roa Duterte at the detention center of the International Criminal Court, DFA po 'to, to conduct a welfare check. This is in line with its function under the Vienna Convention on Consular Relations and relevant Philippine laws to protect the welfare of all Filipinos. This is the duty of Philippine Foreign Service Post and is no different from what the DFA does for other Filipino citizens who are in detention abroad. Tignan niyo po 'no, napakapeke. Sa totoo lang po nakakasuka yung pagkapeke ng gobyernong ito. Sinasabi niyo kaya niyo dinadalaw si Tatay Digong dahil pinangangalagaan ng gobyerno yung welfare ni Tatay Digong katulad ng pangangalaga sa lahat ng OFW nakadetine sa ibang bansa. Alam niyo po, napaka alam niyo yun yung nakakasama ng loob, eh, 'no? Pinepeke pa tayo, ang tingin niyo sa'min bobo, eh. In the first place, yung pong mga nakadetine na OFW sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang parte ng mundo, malamang sa malamang nakagawa sila ng krimen, 'di ba? Doon sa lugar may nalabag silang batas. Hindi naman lahat, meron siguro inosente diyan na, na nakakulong lang. Pero marami po diyan nakulong kasi nakagawa po sila ng krimen dun sa bansa na yun. Napakapeke ninyo. Ang tanong, si Tatay Digong po ba nakagawa po ba siya ng kasalanan sa The Netherlands? Siya po ba ay nakagawa ng krimen sa The Hague, Netherlands? Dito, yung sinasabi ninyo, wala pa nga napapatunayan. Wala nga kayong sinampang kaso dito sa Pilipinas, eh. Dito po, sa Pilipinas nararapat kung kinakailangan makulong talaga si Tatay Digong, dito po sa Pilipinas. Hindi po diyan sa dahig. Tapos sasabihin nyo, concern kayo sa welfare ni Tatay Digong kaya nyo dinadalaw. Hindi po yung pagdalaw yung concern. 80 anyos na. Tanong ko po sa inyo, ano ang programa ng gobyerno sa mga 70 plus na mga preso natin? Pinalalaya. Yung mga preso po natin dito sa Pilipinas, mga 70 years pataas, pinalalaya na dahil sa may edad na, no? Hindi na karapat dapat makulong dahil po may edad na. Tayo, yung dating presidente na wala naman po talagang krimen, hindi naman po nagpayaman sa pwesto, pinakulong ninyo sa ibang bansa pa. Tapos sasabihin nyo,
welfare ni Tatay Digong yung iniintindi nyo kaya nyo dinadalaw? Utot nyo. Gusto nyo lang makita, no? Kasi sabi ng kanyang mga abogado at pinayagan ng korte o yung ng ICC na si Tatay Digong ay hindi fit, hindi po siya fit para litisin, humarap sa hukuman. Gusto nyo lang matiyak. Yan yun. Yan yung totoo. Baka akala nyo tatakas. Baka akala nyo tatakbo si Tatay Digong palabas ng mga ano talaga, no? Alam nyo, lahat nung kasabwat dito, sana maranasan nyo mas matindi pa yung pinaparanas nyo kay Tatay Digong. Okay, punta po tayo dito sa ibang balita. Nawala na ibang balita. Nawala na tuloy ibang balita ko. Tingnan natin yung kodigo natin. Okay. Si Lacson po, ayon po rito sa ating susunod na balita. Ayan, ito po pala. Hinala ni Senator Marcoleta reality check at hindi welfare check ang ipinunta ng PH Embassy of the Netherlands kay PRRD. O yan po ang hinala. Okay. Sabi po ni Senator Lacson, iginiit na hindi pwedeng ipatawag o ipasabpina si Saldico sa Blue Ribbon hearing. Yan. Bakit po? Ano po yung katwiran dito ni Senator Lacson? Ayon po kay Senator Lacson, may interparliamentary courtesy. He is still congressman and mayroon tradition na voluntary he can appear and testify or manifest. Pero to send an invitation or a subpoena, hindi proper. It's against tradition. Kita nyo? Tradition lang ang bakit ayaw niya na imbitahin si Saldico. Kahit seryoso mga paratang laban kay ko, kailangan pa ring igalang ang tradisyon. Regardless, kasi yan ang tradisyon eh. Dinatnan namin yan dito. Nangyari yan before sa drugs issue. Ako ang chairman ng public, etc. etc. Okay, wala naman pong problema dyan, no? Sa tradisyon na yan. Kung gusto nyo pong igalang yan, pwede naman talaga. Di ba? Na wag pong imbitahin si Saldico. Pwede naman yun. Solve naman ako dun. Pero may ibang paraan naman po eh. Natatandaan nyo yung yung si Laila de Lima, senador po yun, di ba? Iniimbestigahan po ng HOR. Kung gusto talagang imbestigahan ni Senator Lacson, ito pong si Saldico, pwede naman kahit hindi siya imbitahan. Di ba? Katulad lang din yan nung ginawa kay de Lima. Natatandaan nyo po yun? Inimbestigahan po si de Lima. Yan po sa may ah, pagpapatuloy ng kalakaran ng droga dito sa Bilibid, no? Inimbestigahan po siya kahit hindi po nag-appear si De Lima. Inimbitahan pero hindi po nagpunta. O paano imbestigahan kung hindi pupunta? Eh di yung sa pamamagitan po ng mga yung mga yung mga hindi congressman, halimbawa, sino yung tumanggap sa pera na padala ni Alcantara? Yung 1 bilyon. Alam nga namang si Saldico yung tumanggap nun. Meron pong tumanggap nun, Chuck.
yung bagman. Naalala nyo? Wala nga si De Lima pero umattend. Sino yung umattend? Si Dayan umattend. Si Jonel umattend. 'Di ba? Doon nga naganap yung tanungan na ah, ano tawag sa ni ano ni Senator De Lima? Jonel po. Paano ka tinatawag, 'di ba? Jonel. So ibig sabihin, pwede mo pa ring imbestigahan si Saldico sa pamamagitan ng mga tinuturo na tumanggap. Alangan namang walang tumanggap nun, alangan namang ang kausap lang nila Alcantara, nila Bryce Hernandez. Sa pag-deliver ng 7 ban, si Saldico ang tumanggap. May tumanggap nun eh. Yun ang pwede nating isabpina, yun ang pwede nating imbestigahan. So walang lusot dyan yung Saldico. Ikalawa, nasa ibang bansa nga, di ba? Okay. Ngayon, eto po, tapatin na natin si Lacson kasi parang merong kaninang interview nga pala si Tito Soto, nagpahayag siya na mga 1 o 2 hearing na lang, ititigil na nila kasi nga maggi-giveaway. Ewan ko lang kung mapapasubo pa si Lacson. Pero yun ang balak ng Senate President kasi may ICI na raw. Kita nyo na kung kay Marcoleta po yan, matutukoy talaga natin. Hanggang dun sa may, yun po yung pagkakaiba. Di ba? Hanggang dun po sana sa mga tinatagurian nating mas mataas pa kay Saldico. Speaking nga pala, alam mo kung ano po ang pinangangatwiranan nila ngayon, ayaw talaga ng mga to eh. Ayaw po nilang gawing witness itong si Diskaya. Bakit po ayaw nilang gawing witness? Alam niyo na kung bakit. 'Di ba? Si Diskaya po, tinuturo niya direkta si Martin tsaka si Saldico. O ngayon, bakit ayaw imbitahan si Diskaya? Ayaw maging witness pala. Actually, witness na nila si Diskaya eh. Nakakulong nga si Diskaya eh. Naka-contempt nga si Diskaya eh. So witness na nila si Diskaya. Bakit ayaw nilang bigyan ng proteksyon? Yun lang yung point. 'Di ba witness nyo na yan? Bakit ngayon ayaw nyong bigyan sila ng proteksyon? O, para ngayon, pag hindi nila ini-apply, ayaw pa rin nilang i-apply si Diskaya para maging mapailalim dyan. Ang bigat kasi ng 'di ba? Ang posisyon nila, isoli muna ng mga Diskaya yung mga nakulimbat na yaman. Mabigat po yun. Bakit? Kasi ibig sabihin, walang magigain yung Diskaya pala. Anong mahihita nila sa pagiging, 'di ba, kaya ka nag-state witness o kaya ka nag-apply bilang state witness para mapawalang sala ka. Gusto nila bago maging state witness, bago mag-witness, magsoli muna eh. Wala namang utos sa kanila na isoli eh. Ngayon, ang tanong dun, paano nyo ngayon kukwentahin kung yung nakaw na yaman ba yun o hindi? Halimbawa, kanina, o nung kahapon pala, sinasabi ng mga Diskaya, pinapaliwanag niya na bulahan na lang yang bidding. Ibig bang sabihin lahat ng naipanalo nilang bidding, isosoli nila yung Sino po magdedetermine na magkano yung isosoli? O, ang tanong ko, tinanggap nyo yung kay Alcantara? Tinanggap nyo yung testimonya ni Alcantara? Sinoli na ba ni Alcantara yung mga nakaw na yaman niya? Sino nag-determine na yung sinoli na Alcantara, yun na yung buong yaman na ninakaw nila sa pamahalaan?
Magkano yung dapat isoli para maging witness? Alam po ninyo, akala ko ba ang gusto ninyo malaman, tignan niyo yung mga sagot ni Diskaya pag-alanganin. 'Pag yung mga ganyan, paano paano yung bidding, paano dinadaya yung bidding, kaya nilang sagutin 'yan. In general 'yan, eh. Pero 'pag pinatukoy niyo na kung sino yung mga mastermind, ano yung sinasabi nila, "Wala pa po akong proteksyon, your honor." Tapos hindi na nila pinupursu yun. Kasi totoo namang wala siyang proteksyon, eh. Dahil tuta, direktahin na natin, dahil Tuta Soto ni Martin Romualdez at si Diskaya, tignan niyo, kaya pinagpipilitan niya ni Marcoleta, eh. Ang ayon po sa batas, kung ikaw lang yung testigo na walang iba na titistigo laban, dapat ka talagang ipailalim na sa Witness Protection Program. Sino po ba ang nagpangalan kay Martin Romualdez bukod kay sa Diskaya? Ayaw niyo si Diskaya. Sige, given. Ayaw namin 'yan. Siguro na mas mayaman sa kanila si Diskaya, ayaw nilang palusutin si Diskaya. Palagay na nating totoo yung sinasabi nila na sila ay para sa bayan. Kaya ayaw nila kay Diskaya kasi para sa bayan sila. Sige. Sino po yung nagsasabi bukod kay Diskaya, kay Martin Romualdez? Wala na. So sa makatuwid, kung may nagtuturo kay Martin Romualdez at ayaw ninyo na gawing witness, ayaw ninyong madawit si Martin Romualdez. Yung mga nagtuturo na witness hanggang kay Saldico, okay kayo. Ginamit nyo na yung kanyang, yung si Alcantara, ginamit na yung yung para masampahan ng kaso, eh. Yung nagbanggit hanggang kay Saldico, okay kayo. In fact, ginamit nyo na yan para para i-rekomenda ng NBI, ginamit na ng NBI yung testimonya ni Alcantara para makasuhan o kakasuhan na itong sila Jinggoy, si Joel Villanueva, si Ramon Revilla, at saka si Saldico at iba pa. Yun na nga, 'di ba? Paano nila si Soli yung pinamigay na nila kay Saldico? Magandang katanungan 'yan. Ibig niyo sabihin ang magsusoli nun, Diskaya? Yung mga pinamigay nila kay Saldico, kay ibig sabihin, alam na nga natin, ayon sa testimonya ni Bryce Hernandez, talagang magmamahal yung presyo kasi dinadagdag nila sa presyo yung mga pamimigay sa proponent. Yung mga porsyento ng DPWH, porsyento ng proponent, na idadagdag yan sa original na price. Ngayon, ang ibig nyo sabihin, pati ba yun si Diskaya magsusoli? Ayon nga kay Lobender Tulpo, may katwiran siya, eh. Imbis na hindi niya po pinabubulaanan na sinabi niya yun. Pero imbis po na magsisi, lalo pang pinangatwiranan. Ano yung sinasabi niya? Humanitarian. Kita nyo, ha? Kaya ko lang naman nasabi, sabi ni Tulpo, ganito po yung, hindi naman ganito yung wordings. Ang sabi ni Tulpo, kaya niya raw nasabi na yung pagbebend ng law, hindi niya naman po sinasadya, eh. Kaya lang, due to humanitarian reason po, ay kinakailangang i-bend para mabawi yung mga ninakaw. 'Di ba? Yun yung katwiran niya, no? Gawin natin ang lahat para mabawi.
Ang tanong, bakit diskaya? Bakit yung witness yung gusto nyong gawin ang lahat para mabawi yung yaman? Bakit yung tinuturo ng diskaya? 'Di ba witness yung diskaya? Ngayon ayaw nyo siyang tawaging witness, ayaw nyo siyang protektahan bilang witness kasi ayaw niya magsoli. Witness siya, pwede niya nga ipaglaban yun. Baka manalo yan eh. Sa dami ng pera niyan, magaling na abogado makukuha niyan. Pwede niyang ipaglaban na wala siyang kasalanan. 'Di ba? Ayaw niyo siyang witness eh. Di na lang siya kakanta. Mapapawalang sala niya sarili niya. Ano bang sinabi, ano bang kaso niya? Nanuhol. O, maliit po yun. Nandaya sa bidding. Ngayon, ang tanong ko, bakit very willing kayong mag-bend ng law para makuha yung pera ng mga diskaya, pero hindi kayo, ayaw nyo naman mag-bend ng law para makuha yung kayamanan ni Saldi, makuha yung kayamanan ni Martin na pinangalanan ng ni Diskaya o yung 17 congressman. Bakit ayaw nyong i-bend yung law para makuha yung tinuturo na pinagbigyan ng pera kung gusto nyo na makakuha ng pera? Diba yun yung katwiran ni ano? Binibend daw nila yung law, gusto nila i-bend para makakuha ng pera sa mga nenenok nitong mga diskaya. Ang tanong, bakit ayaw nyo ring i-bend yung law para makuha nyo yung mga pera na sa mga tinuro ni Diskaya? Bakit pagdating sa mga utak ng krimen, katulad ni Saldico at saka ni Martin Romualdez, pinagpapalagay ko lang na sila kasi sila yung pinakamataas yung posisyon eh. Bakit pagdating sa kanila, kinakailangan lawful? Kinakailangan sampahan nyo muna ng kaso, kinakailangan sampahan nyo muna ng mga amlak para nyo makuha pera nila. Bakit ayaw nyong gamitin sa kaso ni Saldico at Martin Romualdez yung salitang humanitarian reason? Sila nga yung tinuturong pinakamalaking nakuha eh. Kung sa kanila nyo gagawin yung bending ng law, humanitarian reason, kukumpiskahin nyo yung mga ari-arian nila kahit hindi dumaan sa korte, maniniwala pa kami na totoo yung sinasabi nyo na kinakailangang i-bend ang law paminsan-minsan para makuha, makabawi ng pera. Bakit sa mga tinuturong kriminal, wag na yun, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, si Ramon Revilla, bakit hindi nyo sa kanila gamitin yung bending ng law? Bakit sa nagtestigo? Bakit yung mga tinuturong tumanggap ng pera ayaw nyong i-bend yung law para makuha nyo yung yaman? Okay, punta na po tayo rito sa iba pa. Tumitigil yung utak ni Mato. Ayan, no? Palas wants return of ill-gotten wealth for witness protection bid. Tingnan nyo, ill-gotten wealth ng mga witness ang gusto nyo. Bakit ayaw nyo kunin yung ill-gotten wealth ng mga tinuturong mga proponent? Halimbawa, sige, wag na si Martin kasi diskaya nga, ayaw nyo tanggapin eh. Si Saldico, lahat na nagsasabi Saldico. Oh.
si Jinggoy at saka si Joel Villanueva at saka si Ramon Revilla. Lahat na yan sinasabi nila. Bakit hindi nyo nga kunin yung ill-gotten wealth nila? Hmm. Okay. Next. Ano ba yung kode ko? Asan na ba yung aking ano? Ba't nawala? Ayun, napunta pala sa iba. Okay, susunod po. Eto. Ayan. Maganda yung sinabi rito ni ano ni Lacson. Sabi ni Lacson, si ex-DPWH Chief Manuel Bonoan is either kasabwat or incompetent. Bakit? Madali lang naman po no? Kasi siya yung pinakapinuno eh. Siya po yung pinakapinuno ng ahensya, DPWH. Lahat po yan nagaganap, halos lahat po ng mga department, district engineer niya, ang lalaki po, sa Bulacan pa lang nakikita natin. Okay. Ang tanong, kasabwat ba si Bonoan o hindi? Sagot po ni Lacson, dalawa lang. It's either kasabwat siya or incompetent siya. Tandaan niyo yan sinabi ni Lacson yan. Ngayon, Lacson, hindi ba pwedeng yan, yung sinabi mo na yan, applicable din sa mga congressman? Si Saldico, yung pinakamalaking tao na dinidiin ngayon, dinidiin siya ni Toby Chanco, dinidiin siya ni Speaker D, ni Sandro Marcos, ng lahat ng testigo dito, Diskaya, Bryce Hernandez, Alcantara, lahat dinidiin si Saldico. Ang tanong, hindi ba pwedeng i-apply yung sinasabi mo kay Martin Romualdez? Ibig bang sabihin, hindi pwedeng sabihin na pwedeng kasabwat si Martin Romualdez or incompetent lang siya? Diba? Yun po yun eh. Pwede nating gamitin yan kay Romualdez. Totoo bang wala siyang kamalay-malay? Totoo bang walang bahid si Martin Romualdez? Ang nag-ooperate lang, parang yung sitwasyon ni Bryce yan eh. Bryce Hernandez at saka ni Alcantara. Ang sinasabi ni Bryce, lahat ng ginawa namin, alam ng boss ko yan. Ngayon, ang tanong, lahat ba ng ginagawa ni Saldico, alam ng boss niyang si Martin? Pag hindi alam ni Martin yan, incompetent siya. Imposible namang incompetent. Wala ba talagang bahid si Martin? Di ba sabi nga ni BP Sara, nagtataka siya sa ating presidente. Bakit siya nagtataka sa presidente? Kasi alam na nga na mayroong kaso ng bribery. Ano pa yung kaso na isa? Diyan sa may US, hinggil dito sa Osaka. Okada, di ba? Alam na nga, sabi ni BP Sara, ginawa pa ring speaker yung pinsan niya. Kaya po, applicable po yan eh. Applicable po yan kay Saldico. Hindi nyo pwedeng sabihin na si Saldico ang pinakamataas na taong pwede nyong idiin. Imposibleng hindi alam ni Martin. Ngayon, kung idadamay nyo naman si Martin, imposible naman. Imposible naman na wala namang kinalaman yung kanyang pinsan dyan. Di ba? Ganun uli. It's either incompetent, it's either kasabwat or incompetent. Either way,
parehong masama kay Martin kasi may balak siya magpresidente. Either way, parehong masama para kay BBM. Kasi presidente siya ng Pilipinas, eh. Dalawa lang po, kasabwat ka ba o incompetent ka lang? Kasabwat ba si BBM o incompetent lang siya? 'Di ba? Ina-apply lang natin 'yan. Yung sinabi niyo kay Bonoan. Yan lang po ang ating topic. Inabutan na po tayo ng